Good morning again. We're now in chapter 5 sa Romans. So, ato ning tunan karon. Let me read again sa patukuranan sa mensahe. Salamat sa inyong concern, salamat sa inyong love, o pasensya na sa emotional part sa atong pagsimba. Salamat sa inyong pag-support. Let's go now sa pagtuon sa puong sa Ginoo. The blessings of being justified. Ato na ning ang Romans 5:1 ug 2 ato na ning nahisgutan last year, maybe April or March. So now we'll focus na lang dili sa justification because last year nag-focus mo sa justification. Focus ta karon sa result sa justification. Ang panalangin sa tao nga pakamatarong nasa Dios. So, I'll read again, Romans 5:1-5. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. May the Lord bless the reading of His Word. I'm reading the English Standard Version. Ay mo ay nasa akong sa laptop. So, there. Next now. Let's pray first. Heavenly Father, we thank you once again for this beautiful morning. We thank you niining opportunity Ginoo nga makatuon kami sa imong pulong. Salamat sa imong pulong nga among pamalandungan karon. Hinaot ikaw maghahatag ka na maglingit ng kaalam, ug dugang pagsabot, ug dugang paglahutay. Aron Ginoo mahimong mapuslan kining imong pulong samtang kami nagtuki ug nagtuon ni karon. Hinaot ikaw magabukas sa among salabutan o Dios. Tabangi kami amahan nga daghay makatunan gikan niini. Pinagi niini malig-on ang among pagtuog, pagsalig diha kanimo o Dios. Ug ikaw unta mahimaya sa among taliwala karon. In Jesus' name we pray. Amen. Now, si Paul nagbigin sa chapter 5 og therefore. See, therefore. O, buot pasabot ni ana, mao ni conclusion sa previous niya nga panghisgutan. O ang previous niyang hisgutan, ang chapter 4, yang hisgutan ang example ni Abraham nga nahimong matarong pinaagi sa pagtuo apart from works. Apart from being religious. Mo na example sa chapter 4 ni Abraham. Nahimong matarong sa Dios, way labot ang relihiyon o way labot ang paghago. Na matarong si Abraham, pinaagi lang sa pagtuo. Giklaro na niya whole chapter 4. O pag chapter 5, nanginundahin siya, Therefore, ang tao mamatarong lamang pinagis pagtuo. So, mo na yung gibalik. Now, we will not dwell with that justification ato na isgutan last time, pila ka weeks ago. Focus na ta karon sa uban pang panalangin nga nadawat sa tao tungod kay gimatarong na siya sa Dios. So, mo ni karon the blessings of being justified. Mo ning mga products sa justification. You see, ang ebanghelyo, ang gospel ni Kristo, dili nato mag-live nga neutral lang, way mahitabo sa tao. Gipasaylo ra og diha ra kutob. Wa nay kasiguruhan ang kaugmaon. No. Justification nagdala og daghan pang mga blessings. Tingali di nato mahurot karon. Peace, access, hope, endurance, ug ang assurance nga gihigugmata sa Dios. Kanang lima, o tingali tiwason na nato next Sunday. Napay dugang up to verse 11, kini siya.
So, una lang ni karon, mga blessings. Kani dili ni rewards para sa mga elite believers. Kaning peace, kaning access, kaning hope, endurance ug love, assurance nga sa gigugmata sa Dios. Di ra na para sa mga elite believers, reward na ninyo kay mga butan mo. No. Birthright sa tanan nga gipakamatarong pinagis pagtuo ni Kristo. Katungod na sa tanang mga tao ug maangkon na sa tanang mga tao, mabuutan naman or di pa, basta kay ning tuo na ni Kristo, gimatarong na siya ug mao ning daghan pang panalangin madawat. So, ato karon i-follow ang flow ni Paul dinhi nining mga glorious results sa usa ka tawo nga gimatarong na sa Dios. Una, og familiar na tanini, verse 1, verse 2, familiar na tanini, kaya nasigutan na to last year, peace with God. See? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tungod kay gimatarong na ta, di na ta karon kaaway sa Dios. Nakabato na tag kalinaw. So wala pa ta gipakamatarong sa Dios, kaaway ta sa Dios. Mo na klaro diha. Nalayo ta tungod sa sala, og tungod kay naatay sala nga wa pa madil, masolusyunan, then subject ta sa paghukom sa Dios. If you remember Romans 1:18, kada adlaw suko ang Dios tungod sa makasasalang kalibutan. Og tungod karon kay si Kristo, pinaagi ni Kristo, ning tuo naman taniya, nadugtong taniya, kanang pagkahimo natong batok sa Dios, nawagtang na ang war nato, batok sa Dios, Dios batok ka nato, naundang na. See? We already have peace with God. The moment nga gimatarong ka ni Kristo, the moment that you exercise faith sa Dios, maapod na nga moment nga ning declare ang Dios, we're at peace now. I'll no longer treat you as an enemy. Ug mao ni gingon na Isaiah, Old Testament times pa. Isaiah 32:17. And the effect of righteousness will be peace. You see, justification, righteousness, the same na sila. Kanang justified, you are made right with God. So mo nang righteous, nahimo na kang righteous. Og ang effect sa righteousness ningon sa Isaiah is peace. If you are justified, the result is peace, according to Isaiah. And the result of righteousness, quietness, and trust forever. See? Peace forever with God. Quietness, trust with God forever. Kana nga peace, dili na mabroken. It's a forever peace nga inyong relasyon na karon sa Dios. Bisan pag makasala ka, peace na gihapon at peace na gihapon ka with God. Naalay fellowship, malayo lang ka sa fellowship, pero the peace is still there. Dili mahitabo nga mahimo kang kaaway na kupugagbalik sa Dios. Because it's a forever peace. The effect of righteousness will be peace. The same sa Romans 5:1. Therefore, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. You see? Pinaagi lang ni Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi sa relihiyon, dili pinaagi sa seremonyas. Let's go back. Through our Lord Jesus Christ. Maangkon na nimong kalinaw sa Dios pinaagi ni Kristo. Dili pinaagi sa imong pagbayad, dili pinaagi sa imong pagbinutan. Pinaagi ni Kristo. It's going to be that way forever because God has poured out all His wrath already on the Lord Jesus Christ. Mao nang forever na inyong peace, kay ang kapungot sa Dios sa imong sala, iya namang gihatag ni Kristo dito sa cross. Mao nang di na ka mahiagom sa eternal nga kapungot sa Dios, kay giangko na ni Kristo dito sa cross. Mao nang forever peace na siya. And by the way, kaning mga blessings
nag-secure sa imong kaluwasan. Mao ning pipila usab ka mga support nga ang kaluwasan sa tao nga ning tuo ni Kristo sigurado og dili mawagtang. Nay mga pondok nga nagtuo nga mawa ang kaluwasan. Now, let's review this, let's study this blessings. Kung mawa ba ang imong blessing, ay mawa ba imong kaluwasan? Mawa ba? Kung it's a forever peace, then di mawa ang imong kaluwasan. Bisan pag makasala ka, forever peace man na, kay ang kapungot sa Dios gihatag na ni Kristo dito sa cross. Kini nga peace dili ni fragile. Dili ni mo fluctuate based sa atong mood o based sa atong performance. Good boy o good girl ka karon, next time di na pod, mawang peace? No. Because kini nga peace wala makabase sa imong performance. This is a God-given peace. This is a peace from God. Ug mao nang naghatag naman siya siyang peace diha nimo, di man na niya bakwion. He's an unchanging God. See? Immutable, unchanging. Mo nang dili mo fluctuate, dili fragile kini nga peace. It is rooted in what Christ has done. Ang iyang death nag-satisfy sa demands sa justice sa Diyos. Aron kita ma-reconciled forever. See? Ang kamatayon ni Kristo nag-satisfy sa hustisya sa Diyos. Ug mo nang kung ikaw mo tuog mo dawat ni Kristo, ma-reconcile ka sa Diyos. Pinaagi ni Kristo ug forever na nga reconciliation. If you belong to Christ today, God is not against you. He is for you, utterly and irrevocably. Di na mausab. So mo nang una nga panalangin. Now second nga panalangin is not just peace with God, but we have, verse 2, access to grace. Nanatay access na ining grace. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. And this is beautiful. But first, by faith. You see? Ma-access ang grasya sa unsang paagi? Faith. Not religion, not good works, not ceremonies, not rituals, not procession, not payment. Faith, maka-access, makahatag ni mong access sa grasya sa Diyos. Si Kristo ang naghatag natog access sa Diyos. Maoning usa karon sa panalangin sa taong madawat nga gimatarong na ni Kristo. Gimatarong sa Diyos. Giluwas sa Diyos, that's synonymous ra. Ning tuo ni Kristo, synonymous na sila. See? Si Kristo mo'y nag-abli sa pultahan ngadto sa Diyos para sa tao. O kita, pagsulod nato niya ng pultahan nga giabli ni Kristo, no condemnation na. No judgment na, no vengeance na. Kundili, continually will find grace. Permi nato makaplagan grasya. You see? In this, what man verse today? Darang verse today. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. See? We have access to grace. Unya, ang nagpalibot pagyud kanato, we're surrounded by grace. We're standing in grace. And we have access to that. We don't have just access, we're standing in grace. Grasya nagpalibot kanato. And it's a forever grace. Because giablihan naman ni Kristo, naka-access na tayo ning grasya, perme na ta ka-access na ining grasya. Mo nang ang tao, nga ning tuo ni Kristo, dili na gyud maadto sa impierno, wa na may vengeance, peace naman, na namang grasya pirme, makaplagan.
Now, napoy pipila ka mga pundok, nagingon nga, na may mga tao nga ma-fall away from grace. But pasabot, mawa ko ng ilang kaluwasan. Then, mo-quote dahil silag text. Fall away from grace. Morning text ang ilang gigamit. Galatians 5:4. See? Point 2, ang atong access to grace is a forever. We're standing in grace forever. Pero naiuban nag-ingon nga na may mo fall away from grace o kini nga verse karon nilang gamiton. Kani, Galatians 5:4. You are severed from Christ, severed, or what? Okay, nalayo ka, nalbulag ka, you who would be justified by the law. You have fallen away from grace. Mayroon din sila sa ilang pag-interpret na ini, see, ang Kristohanon pwede lagi ma-fall away from grace. Mawa sa grasya, so mawa ang kaluwasan. Sayop ang ilang pagsabot ni nga verse. Para masabtan nato ni nga verse, let's go back to verse 2. Ang pangutana nato nini, kinsa may giadresan ni Paul nga posible ma-fallen away from grace? Kinsa ay giadresan? Verse 2. 5:2, look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. Kamu nga ning dawat sa circumcision. Kamu nga nagsalig sa pagkatinuli. Bot pasabot, by works, by religion, or by ceremony, or by law. Kung ang law inyong gisaligan, si Kristo, why advantage sa inyo? Ang gibuhat ni Kristo, why bili sa inyo kung ang inyong saligan, ang inyong pagkatinuli, bot pasabot, ang inyong heritage, ang balaod, pagsunod, pagtuman sa balaod, kung kana inyong gisaligan, mahimong why bili ang gibuhat ni Kristo sa cross. Then, ngadto dayon sa verse 4, you are severed from Christ. Bot pasabot, ang giadresan ining you are severed from Christ ug fallen away from grace. Kung kamo magsalig sa relihiyon ug pagsunod sa balaod, kamo mo'y nabulag ni Kristo, kamo mo'y nawa fallen away sa grace principle sa kaluwasan. See? Kaya wa na may benefit si Christ sa inyo. Ang gibuhat ni Kristo, wa na may bili sa inyo kay ang inyong gisaligan ang pagsunod sa balaod. Ang pagkatinuli mo manay unang paagi pagtuman sa balaod. Kung ang pagtuman sa balaod mo inyong gisaligan, wa na'y bili si Kristo, mo nang fallen away na mo, nalayo na mo, nabulag mo ni anang grace principle of salvation. Ang giadresan ni Paul, dili ang mga tinuod ni Kristohanon mo'y na fallen away. Ang bot pasabot nining Galatians 5:4, kung naamoy laing saligan, whether relihiyon, seremonya, ritual, balaod, kung kana ang inyong saligan sa kaluwasan, sa inyong pagkamatarong, nalayo og nabuwag mo ni Kristo, ug tungod niya nalayo og nabuwag mo sa grace principle sa kaluwasan. Kana sila mo'y nahulog, nawagtang sa grasya. Wa na'y grasya para nila, kay ang gibuhat ni Kristo wa may bili na sa ilaha, kay ang balaod na may ilang sunod para sa ilang matarong. So you see, ang tinod nga Kristohanon, permi na gyud maka-access sa grace ug surrounded sa grace. Nag-stand in grace. If you're standing in grace, kung mahagbong manggay ka, asa makakahagbong? Grace gihapon. You see? Dili ka mo fall away from grace because you're standing in grace. And it's a forever standing in grace. Christ has opened already the door nga maka-access ta na ng grace din ka nagbarog. So kaning falling away from grace is not for the Christian who believe in Christ. It's for those people nga naay gilasaligan, nga dili si Kristo ilang gisaligan. Sila ang nahulog, layo, wala na sa grasya. Moto sila. Mo na ibot pasabot na ng Galatians. So we're standing in grace. We have access to grace, and this is forever. Ug mao nang sigurado imong kaluwasan igsuon.
Kay bisan pag mahagbong ka, hagbong manggihapon ka sa grasya, kay you're standing in grace man. Makasala ka, naagihapon kay access sa grace, o ang grasya sa Ginoo mo pasaylo nimo. Kung mga kagpasaylo, He is faithful and just to forgive you. That's grace. God is faithful. But pasabot, wa gyoy higayon nga di kaniya pasayloon. Basta kay tinuod ang imong pagtuon niya, magtinuod pod siya sigig pasaylo nimo. Mo nang permanent access to grace. Ang tinuod nga principle nga makaluwas sa tao mo nang grasya. Og mo ning ma-fallen away ang mga tao nga wa mo tuonin ning grasya sa Dios pinagi ni Kristo. Sila ang na-fallen away sa tinuod nga principle sa kaluwasan. Justification, ang pagkamatarong wa lang mag-remove sa atong guilt. Nag-usher pod nato, nagdala pod nga nato ngadto mismo sa trono sa grasya sa Dios. Mo nang access to grace in which we stand. Ang pagkamatarong wa lang gitangtang atong guilt, not guilty na ka, di nakasilutan. Tungod kay gimatarong na ta, gidala na pod ta sa trono sa grasya sa Dios, og tuan na ta didto permi og di na gyud ta mahawa sa trono sa iyang grasya. Mo nang bisan pag makasala ta, makakaplag gihapon ta grasya pasaylo sa Ginoo. O kaning word nga access nagsuggest og gidalata ni ining presence of royalty by a trusted guide. Naay trusted guide nga nagdala ka nato sa presence sa usa ka royalty. Mo nang word nga access diha. Maka-access na ta sa grasya sa Dios. Pinaagi ni Kristo. Great nga blessing tungod kay gimatarong na ang tao nga ning tuo ni Kristo. Jesus is that guide, and by Him we now stand, not cower in grace. Grace is not just the entry point of the Christian life. It is the atmosphere we breathe. You see? Ang grace, dili lang access, dili lang pultahan nato. Ang grace, kundi maupod na yung nagpalibot nato. It's the air we breathe. Mo yung nagpalibot ka nato. Mo nang di gyud ta mawagtang sa grasya sa Dios. Naa may suffering, pero naa gihapon tayo access sa grace. We stand in it. We are sustained by it. We cannot exhaust it. Exhaust. Di ta makahurot niya ng grasya sa Dios. And because of Jesus, dili ta mangurog, manuktok, ablihan makatas Ginoo kung manuktok ta. Ablihan baka ta, hoping that He might let us in. Naa na ta sa iyang presensya tungod kay nahimo na ta niyang anak. See? Di na ka mahadlok, muduol, manuktok sa Dios, ablihan baka ta or di baka ta ablihan. Mo nang nagduha-duha silang kaluwasan, kung adto kog langit ablihan mako sa Ginoo. Pero kung luwas na ka, kung ningtuo ka ni Kristo, naa na kay grasya ug nagpuyo na ka sa presensya sa Dios, mo nang access. Mo nang di na ka magduha-duha, ablihan pa ba ka sa Ginoo, dawaton ba ko sa Ginoo. Di magduha-duha ang tao nga ningtuo ni Kristo. Kay si Kristo ang access nato sa grasya sa Dios. Giablihan na, unya nagpuyo na bugyod ta diha, taliwala sa grasya sa Dios. So that's the second blessing. Third is hope of glory, verse 2 still. And we rejoice in hope of the glory of God. We rejoice. Nagkalipay kita sa paglaom sa himaya because nganong mag-rejoice ta? Because there is hope of the glory of God. We now have this hope of the glory. Ang Dios nagsaad og future glory, di ba? He promised nga naay future glory sa iyang mga katawhan. Ang Dios ba mag-keep sa iyang promises? Oh, yes, He does.
Siya ang Dios nga dili gyud mamakak. Siya ang Dios nga way bakak. O kitang tanan nga ning tuo na ni Kristo, iyang dadon ni anang mahimayaon nga future. Ang Christian life is forward-looking. We live with the anticipation of the day when we will see God's glory unveiled and be transformed to share in it. Kining future glory dili ni vague optimism. It's a certain hope grounded in the promise of God who cannot lie. You see, ang Dios nagsaad. Dadon ta sa iyang mahimayahong gingharian. Og ilisdan tag mahimayaong lawas. Og tungod kay siya nagsaad og siya faithful man, di man mamakak og diha kaniya way bakak, mahitabo gyud na og maunang naatay hope of glory og kaning atong hope tinuod, certain. It's assured, guaranteed kining hope. That's why we rejoice in that hope. Future glory. Tungod sa justification, ang atong future secure. See? We rejoice in the hope of glory. Di na gyud mawa imong kaluwasan kay naa naman kay hope of glory. Ang imong future secure naman. Dadon man kas himaya sa Dios. Mao nang di mawa ang imong kaluwasan igsuon. Death will not have the last word. Sin will not define our eternity. We will be with Christ and be like Christ forever. Kung unsa man nang be like Christ, di kay ko ka-picture ni ana, pero mao na gingon si Christ sa scriptures. We will be like Christ because we're created in the image of God. Ma-perfect na ng image of God sa atoa. That's why mo nang ningon si Paul, we rejoice in this hope. Because it's not a distant dream, it's a guaranteed reality. Kining glorious future nato, guaranteed, sigurado nga maangkon ug mahitabo nimo kay gimatarong naka sa Dios pinaagi ni Kristo. Ug magduda pa ka sa imong kaluwasan nga part manas panalangin sa tao nga gimatarong na sa Dios pinagi sa kamatayo ni Kristo pagkabanhaw. Guaranteed ang imong glorious future. Na may suffering dire pero ang imong future guaranteed. Now, atong i-connect kining tulo karon. Tungod kay nindot i-connect ning tulo. Ang security sa believer is first of all anchored in the past. Ang kasiguruhan sa usa ka magtutuo naka-anchor sa past. Christ made peace with God. That's the past. Dito sa cross, si Kristo nakig-made peace with God dito sa cross. Ang atong sala, gilansang dito sa cross. Mo nang nananay peace. Di lang diha ang atong security, ang security sa believer naka-anchor sab o gi-maintain sa present. Wa lang naka-anchor sa past, naka-anchor sa present o gi-maintain sa present because we're standing in grace. You see? Si Kristo kanunay nag-intercede for us. Morning grace in which we stand. Because Christ is always interceding for us. He's our faithful high priest. Always interceding for us. Kung makasala ta, si Kristo mo'y magpataliwala ato. Amahan, ako na nang gipakamatyan. Ako na siyang gilimpyuhan. See? God's intercession at the present. So, bisan pag makasala ka karon, si Kristo mag-intercede para kanimo. Amahan, ayaw na itambog sa kalayo kay human ako nagpakamatay ni ana. Anchored in the past, Christ's death. Anya, pag-intercede niya mo ng present. Ako na nang gilimpyuhan. Faithful ko nga mapasaylo niya kung mga nasagpasaylo. See? Standing in grace, anchored in the present, maintained in the present.
And then, naka-anchor pod sa future ang atong kasiguruhan tungod kay guaranteed man ang atong future glory. Mao nang siguro gyud igsuon kung ikaw ning tuo ni Kristo. Sigurado tungod sa past, present, and future nga gibuhat ni Kristo. Past, nagpakamatay si Kristo. Present, nag-intercede si Kristo para nimo. That's why you're standing in grace. Future, gigaranteed ni Kristo ang imong glorious future. Naay ultimate glory. So past, present, and future all comes together to secure the believer. We are at peace with God because of Christ's finished work in the past. We stand in grace because of His intercessory work in the present. And we have no fear of the future because of His ultimate statement that He said, "All that the Father gives me shall come to me, and I have lost none, but will raise him up at the last day." See? Everything that God has given to Christ, He will raise them up at the last day. That's glorious future. That's John chapter 6. So the Christian has a secure future. Peace with God, tungod sa gihuman nga work ni Kristo sa past. We're standing in grace, tungod sa interceding work ni Christ in the present. Walay fear sa future, tungod kay ang Ginoo nag-ingon man, ang tanang gihatag sa Dios nako, wa gyoy mawagtang, wa gyoy ma-lost. Ang tanan akong i-resurrect at the last day. See? Glorious future for everyone, nga believer. We have the hope of glory. The hope of ultimate glorification. Mo nang completeness sa salvation, ang glorification. I-glorify ta. So, our rejoicing in future glory is not based on our own worthiness. It is not based upon our ability to stay saved. It is based upon the promise and power of God. Kung balik ko nigsuod, ang atong future glory, wala makabase sa atong performance or sa atong kaugalingong value. Ang atong future glory nakabase sa saad sa Dios o gahom sa Dios. Maunang sigurado igsuon kung magtotoo ka ni Kristo, sigurado ang imong glorious future, ang glorification. Kung gitawag ka sa Dios, then imatarong ka sa Dios, then himayaon ka sa Dios. Complete nga program sa kaluwasan. Mao na ang atong hope. 2 Corinthians 3:18 will dwell on this hope of glory. Or hope. 2 Corinthians 3:18. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. See, unsay gingon diri ni Paul sa Corinthians, samtang nagsigi tagbasa og tuon sa gospel, sa pung sa Ginoo, atong makita ang glory sa Dios, ug nga way makatabon ug way makababag ang pagtan-aw nato sa glory sa Dios. Ang background ni kadtong si Moses dito sa mountain nga nakita niya ang shadow or himaya sa Dios. Mo ni. You see? Kita gani karon nga sigigtuon sa gospel o sa scriptures, makita nato ang himaya sa Dios. O sa dihang nakita natong himaya sa Dios diha sa gospel o sa scriptures, na-transform ta from one degree of glory to another. See? Pinaagi sa scriptures, nakita natong himaya sa Dios. Sa dihang nakita natong himaya sa Dios diha sa scriptures, na-transform ta ang atong character. From one degree of glory to another, naay growth sa atong glory. Unsa pa kaha?
sa dihang makita na gyud nato face to face ang Dios nga si Kristo. Kung karon gani ma-transform from one degree of glory to another, pinaagi sa scriptures, sa buhi niya nga pulong, samot na ang ultimate glory nato kung face to face na ta ni Christ. Change man gayud ta karon nga naa pa sa kalibutan gamit ang scriptures. Ang illustration ini si Moses. If you remember, si Moses ngadto sa bukid kadtong Ten Commandments man tingali to. God was there, si Moses naghangyo man, Ginoo, pakita ako sa imong himaya. Ningon Ginoo nga, kung makakita ka nako, mamatay kay wa gyud tao nga makasasala makakita nako mamatay. Pero Moses, pasalipod dias dakong bato, pakitaon ta ka sa ako lang likod, mulabay ko. Kung say nahitabo, pagkanaog ni Moses ang iyang naong mingdanag. See? Change, glory, nakita nato. Mao ni na atong future. Danag, ang naong ni Moses, di pa gani perfect kadto sa panahon si Moses. Pero nakaambit siya sa glory sa Dios, dihang nakita niya ang likod sa Dios. Likod sa glory. Ning shine ang naong ni Moses. Og pagkanaog niya, shock ang mga tao. Og iyang gitabunan, tungod kay di siya gusto nga mo fade ang glory. Makita sa tao nga ning fade ang glory. Ning fade ang glory nga naambit ni Moses, tungod kay napata diri sa kalibutan. Pero sa dihang ma-perfecta, perfect nga pag-reflect unya nato sa glory. Muhayag. Same sa Mount of Transfiguration, if you remember. Hilabihan ning hayag si Kristo dito sa Mount of Transfiguration, mao nang glory nga gi-unveil. Di pa ito perfect nga pag-unveil sa glory. Mao pod na mahimong pareha nato. Mo nang sa panahon ni Christ nagka-veiled iyang glory kay kung i-unveil hayag kaayo siya. Dito sa Mount of Transfiguration, hayag kay siya. Mao nang sa heaven walay sun, walay light bulb. Kay unsa may light dito sa heaven? Ang glory sa Dios. There's no need of a sun dito sa heaven. Kay ang glory sa Dios mo'y mag-shine brightly. Unya, kita nga iyang dadon, mo reflect because we will be changed into that ultimate glory. You see? We will be glorified. Sama ni Kristo nga ning shine brightly. We will reflect God's glory in heaven. Inig perfect na, inig i-redeem na nga atong lawas, we will reflect the light sa Dios. We will be reflectors. Mo nang glory, mo nang glorious. Ug dili lang na ang shine brightly ang glory, it's perfection. Di kay na ma-explain. Kay niingon man ng Dios, no eye has seen, nor ear has heard. Daghan pa kaayong wa pagipadayag sa Dios. Ug kana nga glory, tipik lang gay ang atong nakita, Mount of Transfiguration, si Moses pagdanag. Tipik lang na sa mga examples nga mahimong glorified ang tao. Maingon ana pud daw will also shine brightly, but portion lang ng pag-shine brightly kanang glory. But we will be brought to that glory kay mo na isaad. See, Colossians 3:4. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. See? And nagbalik ni Kristo, ikaw nga Kristohanon, mo appear pod kauban ni Kristo sa himaya. Glorified. See? In glory. Dadon diga sa glory, komplituhon gyud sa Dios. That's why we rejoice. Niana nga hope of glory kay sigurado ang imong future glorious.
Kay inigbalik ni Kristo, kita pod mo appear pod kauban ni Kristo ng glorious na diha na sa himaya. Ang reason nga nung secure ang Kristohanon, tungod kay ang Dios naghatag ni anang paglaom nga built-in sa kaluwasan. Kung giluwas ka, you're saved unto glory. Built-in na ang future nimo glorious. Built-in sa kaluwasan ang glorious future. Dili separate program ang glorious future sa kaluwasan. It's built-in. Mo na'y completeness sa salvation. And that, di man mawagtangan si Kristo mga tao. Kung iyang giredeem, iyag yung dadon ngadto sa himaya. Mo nang ang atong future, hope of glory of God, mo nang confident, natay confident assurance niya ng atong future. Kaya mo partake man ta sa divine glory sa Diyos. And what's good sa verse 3, di lang ta mag-rejoice na ng future glory, mag-rejoice po ta nining present suffering. Mo nang naingon ng verse 3, not only that, we will not only rejoice sa atong future glory, we will also rejoice sa atong present sufferings. Now, tingalay mo yun ta, mura mag-sukwahi na, nag-suffer na gay ka, anong magkalipay man ka? Only those who know that God's purpose are never thwarted by hardship mo'y makarejoice in suffering. Nganong makarejoice ta in suffering tungod kay nasayod man ta nga way makababag sa plano sa Dios sa atong glorious future. Way makapugong, way makahunong sa plano sa Dios sa atong glorious future. Mo nang even if we suffer today, we still rejoice. Kay sigurado man ang atong glorious future. Dili man mathwart sa atong present hardship. For the justified believer, tribulation is not a detour from God's plan. It's part of it. Do you know nga part ang suffering sa plan sa Diyos para kanato? In this world, you shall have tribulations. It's part. Kaya kung kompletoho nato, basa ang verse, masabta nato. Knowing that suffering produces endurance. And then endurance produces experience or character. See? Suffering is part of God's plan. Dili na siya pagtipas sa plano sa Ginoo. Nag-suffer man ta, okay, di gyud ta kaabot na ng glorious future. No! Nothing can thwart God's glorious future para kanato. Bisan pag nag-suffer ta today. Mo nang makarejoice ta even in suffering. Because the tribulation now produces the kind of character that has a greater capacity to rejoice about the future. Kay pinaagi sa suffering, mas maamguhan man nato ug mas ma-develop man ang atong character nga mas maka-appreciate niya ng glorious future. Kung di ka mag-suffer, di man mo ma-appreciate niya ng glory sa future. Kay permi man ka lipay karon. Kung nag-suffer ka, mas mo reach ang imong pag-appreciate niya ng glorious future. Mo nang part ang suffering sa Christian life. O mo nang makarejoice ta bisag suffering, kay di man na makapugong sa atong glorious future. Because we know, no matter what comes, no matter how severe it is, no matter how devastating the suffering, it can never take away our promised glory.
Bisag unsa pa na ka-severe sa atong pag-antos diri sa kalibutan, dili na makakuha sa saad sa Dios nga iyatang dadon ngadto siyang himaya. It can never steal our hope. Therefore, it can never touch our joy. And so, kung moabot ang tribulation, dili nato tong luho ng Dios like the rest of the world. Di ta mo question sa Dios like other people do. Tungod kay naay product manang suffering according to our verse. We'll just follow David or Job. Let us always remember, bisan pag nag-suffer ta, bisan pag logically, di ta ka-understand sa reason why, never ask God, nga naman, wa gyud say buhaton nga dili maayo gikaayo nimo. Tanang buhaton sa Dios are good, mo nagingon ni David. Tanang buhaton sa Dios are righteous. Bisan pag sa ato suffering na, lisod na, like sa akong case, but tanang buhaton sa Dios ikaayo gyud sa iyang tao. Di man na nato masabtan, but who can grasp His infinite wisdom? See? We still rejoice, that's why we'll still rejoice, even in suffering, kay dili man na makakuha sa promised glory. Og na may product kining suffering. Now the word there, tribulation or sufferings, tribulation sa King James, or suffering, it means pressure. Same bang pressure kanang mag-squeeze ka sa grape para mahimong wine, or mag-squeeze ka sa olives para mugawas ang oil, mo na pressure. Kung naay pressure sa atong life, kung naay suffering sa atong life, rejoice. Naghihapon tayo wine o oil of rejoicing. Ano man? Kay ang tribulation, ang suffering, mag-produce man og endurance. See? The more sufferings, the more maka-learn kag endurance. Og what happens? Verse 4, ang endurance mag-produce og character. Now sa King James, it's experience. But it's from the word dokime. That's a noun. It comes from dokimazo. It means to be approved. It means i-test ang someone or something para i-approve later on. Kung approve ba niya, okay, nakapasar, so this is approved. Mo nang word nga character diha. Ang suffering mag-produce og endurance. Ang endurance mag-produce og character. O kana dihang buto sa bot na ng character, testing. Tested or proven character. Mo na i-produce din ha. Kanang word nga character or experience nga naa sa King James. Pinagi sa suffering, maka-learn tag endurance. More suffering, mas maka-learn tag more endurance. Og endurance mag-produce pod og proven character. Ang mapulido ang imong character. Mo nay part sa plan sa Dios nganong nay suffering. Proven character. Because we learn to trust God in the trials. We learn to trust God in the stress. We learn to trust God in the pain. Mo nang mahimong proven character. Kay pinagi sa suffering, ma-build up ang atong trust, atong faith, ang atong character diha sa Dios. Mo nang ang suffering dili problema para kanato. We can still rejoice in suffering. Kay even in suffering, ma-experience nato ang sustaining power sa Dios. It increases our faith. It purges mga impurities kanato. Mo nang ma-build up ang atong character. But pasabot niya na pinagi sa suffering, tangtangon ang kadtong mga impurities, uncleanness sa atoa para mahimong pulido ang atong character diha sa Dios. Atong trust, atong pagsalig, atong
character diha sa Dios. It washes us, it strengthens us. It builds our spiritual muscles. It raises our level of holiness. Ug mao nang mag-rejoice ta even in suffering. Because sa proseso, mag-build man og proven character sa atoa ug mag-purge out sa atong mga flaws ug impurities. Remember, si James naghisgot niini, James 1:12. Blessed is the man who remains steadfast. This is English Standard Version. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. See? Part ang suffering, ang testing, ang trials sa Christian life din His kalibutan. If you stood the test, you will receive the crown of life. So, no matter what those trials bring, no matter what those trials do, one thing they'll never do is take away your future hope. Tungod kay secure ang imong future hope. So, ang tanang severe suffering sa kinabuhi dinis kalibutan, do nothing but strengthen lang o develop lang sa imong spiritual character. O the greater the spiritual character, the greater and richer ang imong pag-appreciate ni anang glorious hope. See? Character produces hope. Proven man imong character, proven sa trials ug sufferings, diha pod nimo mas grabe ma-appreciate ang imong hope kung ning go through kag suffering. Mo nang ang suffering ultimately mag-produce og hope. Mo nang hope gihapon. Rejoice in hope. We rejoice in hope of our glorious future. Rejoice in hope even in suffering. Oh, to wrap up this hope, verse 5, first portion lang sa verse 5, I said here, James, blessed is the man who remains steadfast in the trial. To wrap up hope, this is Romans 5:1, 5:5, the first statement lang there, first clause. And hope does not put us to shame. What it really means is hope is never disappointed. You don't have to be ashamed of God. Di ka makaingon nga, agoy, sayang nga ning laom ko sa Dios. Nakawang ang akong paglaom. Dili gyud mahitabo nga makaingon ka ni ana. Hope does not put us to shame. If you put your hope in God, in Christ, dili gyud ka maulaw pag-abot sa katapusan. Never gyud ka nga maulaw nga ning tawag ka ni Kristo luwasa ko Ginoo. Kay mahitabo gyud ang gisaad sa Dios nga glorious nga future. Mo nang dili ka maulaw. Mo nang ang paglaom dili maghatag nimo kaulaw. Tungod kay ang glorious future sigurado man gyud nga mahitabo. Mo nagsuon ayaw duha-duhai ang imong kaluwasan. Because you put your faith in God. Pinaagi diha ni Ginoong sa Kristo. Kanang imong paglaom matuman gyud. Mao nang di na nimo ikaulaw ug di gyud ka moabot nga maulaw ka ni anang imong paglaom. Mo nang even today ayaw ikaulaw kanang imong paglaom karon. Bisan pag moabot pag thousands of years ang pagbalik ni Kristo. Ayaw ikaulaw kanang nga paglaom because God is faithful sa iyang mga pulong. Mupas away man ang kalibutan pero nung ka ang iyang pulong ug ang iyang gigamit pagay diha bisan pag ang pinakagamay nga mark makolon man na or ma-apostrophe nga naa sa scriptures matuman gyud na
ato yung madawat ang anticipated glory mo na gingon ni Kristo. It will never be ashamed. It will never be disappointed. Because we are at peace with God through Christ's death on the cross. Because we stand in grace. We have a promised future glory. O di ko maulaw sa akong hope. I'm not ashamed to say to anybody on the face of the earth, I'm going to be in glory with Jesus Christ someday. That's my destiny. That's where I'm going. And I'm not going to be ashamed because hope in God, hope in the Lord Jesus Christ is never disappointing. You put your hope in Him, you will never be disappointed. When you came to Jesus Christ and you embraced Him and you said, my hope is in you, Lord, that you're going to keep me till I'm glorified, di jud ka ma-disappointed. You will never be ashamed to name His name. Lebihan kaabunda sa panalangin, gihatag sa Dios kanato, pinaagi ni Kristo. Tungod kay namatarong na ta, pinaagi sa pagtuo. Justification secures our status. There will be days when circumstances whisper that God has forgotten us. Tingali, moabot ang panahon nga, nagkalimot na ba ang Diyos kanato? Dugay man ang Diyos, nagsuffer man ko. I'm in suffering. Pero ang balang Espiritu Santo mo counter ni Ana. Padayon og testify sa atua. We are loved by God. We have a glorious future. Rejoice, you have a hope. Kay kaning atong hope o kaning love, wa man nakabase sa atong worthiness, nakabase man sa karakter sa Diyos. So to close, we'll just close there here sa hope. We'll just continue next time. Ang 5, wa pa nato mahuman. Justification is not simply a ticket to heaven. It is the doorway to a new reality. Because of Christ, we live in peace with God. Enjoy unhindered access to grace. Anticipate the glory to come. And rejoice even in trials. These blessings are not fragile. Nakaangkor kini sa gihuman nga trabaho ni Kristo. Og tungod kay iya man kining trabaho, dili gyud niya biyaan nga dili mahuman. So igsuon kung magduha-duha ka, kung maabot ang pagsulay sa imong kinabuhi, kung imong paglaom murag gamay na lang, hinomdumin ning Romans 5:1-5. Barogi kining kamatuoran. Imo kini og forever ninimo nga maangkon nga panalangin. Tungod kay gimatarong naman ka pinaagi sa pagtuo. Basta igsuon, kung wala pa ka mudawat ni Kristo, karon na ang panahon nga imo siyang dawaton. Aron imong maangkon kauban kining mga pamanalangin. Peace with God. Access to grace. Hope of glory. That even in suffering, you can rejoice. Let us pray. Amahan na mga langit nun, salamat kayo sa imong pulong karon. Ghatag na mo kasiguruhan sa among kaluwasan o kasiguruhan sa among kaugmaon. Tungod kay ikaw man ang nasaad nini, kining mga saad nakabase sa kung kinsa ikaw. Ug ikaw di man gyud mamakak, ug ikaw matinumanon man gyud. Wa man makabase sa among value, sa among performance. Busa sigurado gyud nga matuman tanan nimo mga saad. Salamat nining daghan nga panalangin nga among naangkon tungod kay gimatarong na kami pinagi sa pagtuo ni Kristo. Tabanging matag-os sa Ginoo nga maligon ang among pagsalig kaniya. Ug sa mga katawhan nga wala pay pagsalig dia kanimo, tabangi kami nga mahimo usab kaming instrumento aron sila makakaplag sa kamaturan ug makaamgo nga Ginoo. Ikaw ra ang makahatag kanamo nining pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kinaang giampo salamatan pinagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen.